We would like to confirm po na around 11:30 Jakarta time of September 3, kagabi po yan, ahead po tayo ng 1 hour po sa Indonesia, ay nahuli na po si Alice Guo o also known as Gua Waping ng Indonesian Police diyan po sa isang hotel sa may Bantam Province of Indonesia po. Ngayon, pinag-aaralan natin kung paano natin siya pauwiin dito sapagkat hindi naman immigration na may hawak, pulis ang may hawak. Intelligence group ng Philippine National Police nasa Indonesia na para sa pagpapauwi kay Alice Guo. I'm really hoping makaharap na siya bukas, so tina-target namin. Dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo posibleng iharap na sa pagdinig ng Senado bukas. Pag-invoke ng right against self-incrimination, hindi basta papayagan. No, not at all. Not at all. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation. And we haven't spoken since. Komunikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte naputol na mula nang magbitiw ito sa pwesto. Mga larawan ng umano'y personal encounter ng Bucor Executive na si Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng alkalde pa ito ng Davao City, inilabas ng House Quadruple Committee. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Naaresto na si dismissed Banban Mayor Alice Guo sa Jakarta, Indonesia kaninang pasado alauna ng madaling araw. Kaya inaantabayanan na ang pagbabalik nito sa Pilipinas. Sa ngayon, inaayos na ng Philippine National Police sa pangunguna ng Intelligence Group ang proseso sa pagpapauwi sa kanya. Ito ang balita ni Lea Ilagan live. Lea, kailan inaasahang maiuwi si Alice Guo? Magandang hapon sa iyo, Monica. Kung makakaalis na itong mga opisyal na susundo dito kaya Guo ay inaasahan na bukas ay darating na ito sa bansa. We would like to confirm po na around 11:30 Jakarta time of September 3, kagabi po yan, ahead po tayo ng 1 hour po sa Indonesia, ay nahuli na po si Alice Guo o also known as Gua Waping ng Indonesian Police diyan po sa isang hotel sa may Bantam Province of Indonesia po. Sa kasalukuyan po ay hawak na po siya ng Jakarta Interpol and we are in close and active cooperation po sa kanila. Inaasahang maibabalik na sa lalong madaling panahon sa Pilipinas si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y matapos na magtago sa ibang bansa na mahigit isang buwan upang iwasan ang arrest order na inilabas ng Senado. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, nahuli ang dating alkalde kagabi sa isang hotel sa matapos ang mahigpit na pakikipag-ugnayan ng PNP sa Indonesian authorities. Unang-una ay nagpapasalamat po tayo sa Indonesian National Police dahil po sa kanilang kooperasyon ay na finally ay nahuli na po si Alice Guo at inaayos na lamang po ngayon ni na SILG at ni na Chief PNP kung paano po maililipat sa atin ang kustudiya po ni Alice Guo po. Sa ngayon, nasa Indonesia na ang mga tauhan ng intelligence group para sa gagawing pagpapauwi kay Guo. Nandun na po yung ating police attaché and personally coordinating po doon sa ating Indonesian counterparts to facilitate po yung return po ni Alice Guo po dito. So ang pinag-uusapan po kung yung police attaché na lang po ang babiyahe papunta po dito, but initial plan po is nag-uusap po si Chief PNP ngayon at si SILG, and SILG is personally coordinating with the ambassador so we could facilitate the smooth and proper transport po ni Alice Guo pabalik po ng Pilipinas. Sa mensahe ni Interior and Local Government Secretary Benhar Abalot sa UNTV, sinabi nito na posibleng umalis na sila mamaya patungong Indonesia para sunduin si Guo.
Agad namang iti-turn over ng PNP sa Senate Sergeant at Arms si Guo pagdating sa bansa. Sa pag-uusap po ni Chief PNP na SILG po, since meron po siyang existing warrant of arrest at naatasan po yung PNP, ay ito-turn over po siya immediately sa Office of the Sergeant Arms ng Senate. At kung meron pong mga kaso po na isasampa po, the PNP will be the one filing it. Monica, si Go ay sinasabing umalis sa bansa noong July 17 at sinasabi din na nagtungo din ito sa mga bansang Singapore at Malaysia bago nga na-aresto kagabi dyan sa Indonesia. Monica? Leia, kung walang magiging aberya at masusunod yung tinitingnan na timeline, kailan na muli inaasahan na makakabalik ng bansa si Alice Guo at ano ang prosesong pagdadaanan niya pagdating dito sa Pilipinas? Monica, yung mga tauhan ng PNP Intelligence Group ay nauna na doon sa Indonesia at inaayos nga itong pagpapabalik sa bansa dito kay Alice Guo at kung makakaalis din ngayong gabi itong susundo. Sinabi kanina ni DIL Secretary Benhar Abalos ay personal nilang susunduin. Kasama niya itong si Chief PNP Romel Francisco Marbil ay tomorrow o bukas ay makakabalik na sa bansa itong si Alice Guo. At ang proseso kung ang PNP, Monica, ang tatanungin ay pagbalik sa bansa nitong si Alice Guo ay agad nila itong iti-turn over sa Sergeant at Arms ng Senado kung saan sila kasi ang nag-issue ng arrest order dito kay Alice Guo matapos ngang hindi dumalo sa mga pagdinig ng Senado. Pero kung ang NBI naman ang tatanungin ay katulad din ito ng pinagdaan ng proseso ni Sheila Guo at ni Cassandra Ong noong ito ay mahuli kung saan dadalhin muna ito sa Bureau of Immigration saka iti-turn over sa National Bureau of Investigation para naman sa proseso o yung mga booking procedures kasama na dyan yung medical examination sa kanila iti-turn over sa Senado. Monica? Oo. Sa ngayon ba, Leia, meron bang salita tungkol naman dito sa isa pang pinaghahanap na si Wesley Guo? Nasaan ba sa ngayon si Wesley Guo sa huling intelligence report na natanggap ng PNP, Leia? Monica, yan ang patuloy na pinaghahanap nga ng mga tauhan ng Philippine National Police at patuloy din ang coordination nila dyan sa Indonesian authorities para matukoy din kung nandyan din sa bansang yaan itong kapatid nga ni Alice Guo. Monica. Maraming salamat, Leia Ilagan, live mula sa Camp Crame. Pag-uusapan ng pamahalaan ang mga gagawing hakbang para mapauwi sa bansa si dismissed Mayor Alice Guo matapos maaresto sa Indonesia. Naniniwala naman ang Department of Justice na may mga sangkot na tauhan ng immigration sa paglabas si Guo sa bansa. Ito ang balita ni Dante Amento. Ngayon, pinag-aaralan natin kung paano natin siya pauwiin dito sapagkat hindi naman immigration na may hawak, pulis ang may hawak. Hindi magiging kasing bilis ng pagpapauwi kay Sheila Guo at Cassandra Leong ang pagbabalik sa bansa kay dating Mayor Alice Guo. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, hindi immigration ang may hawak sa ngayon sa pinatalsik na alkalde ng Bamban, kundi ang Indonesian Police. May mga bagay anyang dapat ikonsidera o pag-aaralan ng pamahalaan. Ang pagkakaaresto kay Guo ay dahil anya sa blow notice dito ng Interpol. Kung immigration issue lang to, madali iuwi yan. Kaya lang may mga komplikasyon na nandyan na pinag-aaralan namin ngayon para maayos natin ang pagkamada nitong sitwasyon na to. Magpapadala ang DOJ ng team sa Indonesia na bubuuin ng mga prosecutor at agents ng National Bureau of Investigation o NBI. Dagdag pa ng DOJ kasama rin sa kanilang pag-uusapan ay kaninong kustudiya ilalagay si Guo oras na naibalik na sa Pilipinas. Pag-uusapan yan, alam mo, hindi naman kami magkalaban ng PNP, magkakampi kami. Diba? So, it should not be an issue. Inihayag din ng DOJ na nasa Hong Kong na sa ngayon ang kapatid ni Alice na si Wesley Guo, kaya hindi ito kasamang naaresto. Naniniwala naman sa Secretary Rimulya na may mga tauhan ng Bureau of Immigration na sangkot sa paglabas o pagtakas ni Guo sa bansa. Kung may pastilya scheme anya na bukod sa illegal na nagpapasok ng dayuhan, mayroon din namang nagpapatakas palabas ng bansa. Nagpupuslit papasok ng araw yung pastillas gang, at nagpupuslit din sila palabas. Kaya alam natin, meron talagang gumagawa niya sa immigration.
Kaugnay nito, inihayag din ni Remulla na matagal nang huli silang nag-usap ni Immigration Commissioner Norman Tansinco. Wala rin umano siyang planong kausapin ito matapos na hindi agad sabihin sa kanya noon na nakaalis na pala ng bansa si Guo. Hindi na kami nag-uusap dahil doon. Hindi tama yung ganong klaseng asal na hindi mo papaalam sa DOJ o secretary. Yun ang nangyayari sa, sa opisina mo. Sa ngayon, tuloy ang investigasyon ng DOJ hinggil sa mga posibleng managot na individual sa paglabas ni Guo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging trabaho ng law enforcement agencies ng Pilipinas at maging ang pagtulong ng Indonesia sa pagdakip kay dismissed Mayor Alice Guo. Ayon sa Pangulo, magsilbisa na itong babala sa mga nagnanais na umiwas sa hustisya ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang tanong nyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. Hindi lamang tatanggalin sa pwesto, kundi kakasuhan pa ang mga tumulong sa pag-alis ng Pilipinas ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos madakip si Guo sa Indonesia. Ayon kay Pangulong Marcos, titiyakin niya na may mananagot dito. All of those who are implicated in assisting Alice Guo to leave the Philippines illegally as a fugitive from justice will certainly pay the price. Ayon kay Pangulong Marcos, nakikipag-ugnayan na sila sa Indonesian government upang maibalik na sa Pilipinas ang napatalsik na alkalde. We are already finalizing the arrangements for the return of Alice Guo back to the Philippines sometime today. Kinilala rin ni PBBM ang naging trabaho ng mga law enforcement agency para madakip si Guo. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Indonesian authorities sa kanilang mabilis na pag-aksyon. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Ayon kay Pangulong Marcos, magsilbi itong babala sa mga nagnanais na tumakas sa hustisya ng bansa. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. Tiniyak naman ni PBBM ang lahat ng legal protections kay Guo sa ilalim ng mga umiiral na batas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng maiharap na rin agad si Guo Huaping o mas kilala na si Alice Guo sa pagdinig ng Senado bukas. Inaasahan ng ilang senador na magsasabi na ng katotohanan si Alice Guo. Partikular na dito ang iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at ang mga posibleng sangkot sa kanilang pagtakas. Samantala, sinabi naman ng Senate Sergeant at Arms na kung kinakailangan ay dadagdagan nila ang kanilang security personnel para sa pagdetine kay Alice Guo sa Senado. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. I'm really hoping makaharap na siya bukas, so tina-target namin, but we can only target so much dahil malaking bagay muna malaman namin sa pagitan ng Indonesian at Philippine authorities kailan talaga at anong oras siya maibabalik dito. Inaasahan na ng Senado ang pagharap ni Guo Huaping o mas kilala bilang Alice Guo sa Senate hearing. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, tanging Senado ang may outstanding warrant of arrest laban sa pinatalsik na alkalde ng Bamban Tarlac. Ngunit kailangan munang dumaan ito sa proseso ng National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Immigration o BI gaya ng ginawa kina Sheila Guo at Cassandra Leong. Kapag nalaman namin na makakabalik siya in time, ihaharap namin siya. Kung naman hindi aabot sa oras yung pagpapabalik niya mula sa Indonesia papunta rito, magsaschedule kami ng susunod na pinakamaagang hearing para sa wakas maiharap na siya sa ating muli at makasagot siya ng maayos at makatotohanan dapat.
Kabilang sa mga tututukang alamin ng mga senador sa kanilang pagdinig ay ang mga papel ni Alice Guo sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Hindi rin anya nila tatantanan ang mga posibleng sangkot sa pagtakas ng grupo nito papunta sa ibang bansa. Paliwanag pa ni Senador Risa Ontiveros, hindi pwedeng basta gamitin na lang ni Alice Guo ang right against self-incrimination sa pag-iwas sa mga katanungan sa pagdinig ng Senado. Well-established na yung right against self-incrimination ay pwede lamang gamitin sa bawat tanong na maitanong sa isang testigo kung hindi niya sasagutin yon. Pero hindi yan blanket na pagpapayag na umiwas siya sa pagpresenta ng sarili niya sa isang hearing at sa pagharap sa mga tanong naming mga senador. Gaya ni Senador Ontiveros, inaasahan din ni Senator Sherwin Gatchalian na magsasabi na ng katotohanan si Alice Guo sa pagdinig ng Senado. Wala na siyang choice no? Dead end na ito para sa kanya. Ito na yung dead end. No? Nakita natin ang daming kasong hinaharap niya at wala na siyang pupuntahan, hindi na siya makakatakas ulit. Dagdag pa ni Senador Win, hindi sila papayag kung iiwas pa sa mga tanong si Alice Guo gaya ng farm story nito noong mga unang pagdinig. Well, hindi kami papayag, hindi siya magsasalita. Tatagal siya dito. At we will transfer her to a regular detention cell. Hindi na siya dito sa ating detention cell, baka i-transfer na siya sa correctional. Kapag ididetine si Alice Guo sa Senado, makakasama nito sa isang detention facility ang umunoy kapatid nito na si Sheila Guo. Tiniyak naman ng Senate Office of the Sergeant-at-Arms o SAA ang magiging seguridad ni Alice Guo sa kanilang detention facility. Sinabi rin ni OSAA Head Retired Military Lieutenant General Roberto Ancan na wala silang nakikitang banta kung isa sa ilalim ang dating Bamban Mayor sa kustudiya ng Senado. I assure the safety talaga. And kung kailangan magdagdag ako ng personnel to guard them 24/7, we will do it. Habang nasa kustudiya ng Senado si Alice Guo, papayagan naman itong bisitahin ng kanyang abogado at mga kalapit na kaanak. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa ibang balita, mahihirapan din umano si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy sa pagtatago gaya ni Alice Guo at Arnie Teves. Ayon mismo ito kay Secretary Crispin Remulla. Kaya naman, payo ng kalihim, harapin na lamang ni Kibuloy ang mga kasong nakahain sa kanya. Ang Department of Justice ang siyang nagsampa ng kasong child abuse at human trafficking kay Kibuloy, kaya ito nagkaroon ng warrant of arrest. Liliit ang mundo mo pag ikaw ay fugitive from justice. Yan din ang ipapayo ko rin kay, kay Pastor Kibuloy. Kahit na anong gawin mo dyan, mahirap magtago. Diba? It's hard to be a fugitive from justice. Just face the charges. Immaterial para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kondisyon ni Apollo Kibuloy para sa kanyang pagsuko. Kabilang dito ang pagtitiyak ng Malacanang na hindi siya extradite o i-extradite sa Estados Unidos. Ayon kay Pangulong Marcos, sa korte dapat makipag-usap ang nagtatagong KOJC leader. Kailangan ang kausap niya ang korte. Dahil ang executive, ang papel lang namin ngayon ay arestuhin siya. So all of these conditions that he's putting in are immaterial. Itigil na ang drama at humarap sa Senado. Ito ang hamon ni Senador Risa Ontiveros kay Apollo Kibuloy na patuloy na nagtatago at hinahanap ng mga otoridad. Ayon kay Senador Ontiveros, may bisa pa rin ang warrant na inilabas nila laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ, kaya dapat magpakita na ito at harapin ang mga kinakaharap na kaso. Itigil na lahat ng mga dramang iyan, lumabas na sa lungganin nyo, humarap na kayo dito sa Senado at sa iba't ibang mga korte kung saan may nailabas na ng mga warrants para sa arrest mo.
Sinabi rin ni Senador Risa na walang karapatan ang kampo ni Kibuloy na magtakda ng mga kondisyon sa kaniyang pagsuko. Siya po ang may obligasyon, hindi lang sa gobyerno, pero sa taong bayan, na tulad ng sino mang mamamayan na covered, hindi ng isa, hindi ng dalawa, kundi 3 warrants of arrest, humarap na po siya. Kung ano po ang gagawin ng gobyerno, kung magkaroon man ng extradition treaty, ang sino mang ibang bansa, o kung mailagay siya sa list ng Interpol para maging subject ng search ng iba't ibang law enforcement agencies ng buong mundo, hindi na po siya ang may desisyon dyan. Gobyerno na po. Matagal nang walang komunikasyon sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag mismo ni PBBM tungkol sa estado ng kanilang relasyon ngayon ni VP Sara. Idinepensa rin ng Pangulo ang pagdinig ng Kongreso sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. No, not at all. Not at all. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation. And we haven't spoken since. Hindi na nagkakausap sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon kay PBBM, mula nang magbitiw sa gabinete ang pangalawang Pangulo, nawalan na rin sila ng komunikasyon. Nagbigay rin ng reaksyon si Pangulong Marcos sa paghingi ni VP Sara ng tawad sa Kingdom of Jesus Christ members sa pagkumbinsi sa kanila na suportahan ng kandidatura nito noong 2022 elections. Ayon sa Pangulo, nirerespeto niya ang pahayag na ito ni VP Sara. Sir prerogative, I still don't understand why, but that is her wish. Wala tayong magkakaroon. Idinipensa naman ni Pangulong Marcos ang nagaganap na pagdinig para sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Ayon kay PBBM, wala naman siyang nakikitang halong politika sa naturang mga pagdinig ng Senado at Kamara. There's no politics in it. We do it every year. We do it with the same department. We do it. That process is well established and it has nothing to do with politics. It has to do with the budget. Sa nakalipas na pagdinig sa OVP budget, ilang mambabatas at senador ang nakasagutan ni VP Sara dahil sa pagkwestiyon sa mga programa nito at maging kung papaano ginamit ang pondo ng kanyang tanggapan. Iginiit din ni VP Sara sa naturang pagdinig na walang anomalya sa paggamit sa confidential funds ng OVP noong 2022. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinabulaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang balitang may sakit umano siya kahapon. Ayon sa Pangulo, fake news ang kumalat na balita at nilinaw na nasa maayos siyang kondisyon at walang anumang karamdaman. Dagdag pa nito, hindi totoo na na-ospital siya kahapon dahil sa katunayan ay halos maghapon siyang naging abala sa command conference at pagre-review sa mga paperworks at mga briefing. Because lumabas yung report, yan ang kailangan ninyong tignan. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Isang buntis at ilang bata kabilang sa 12 nasawi matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa baybayin ng France sa English Channel. Mga migrante ang sakay ng sasakyang pandagat na overloaded at 8 lamang ang nakasuot ng life jackets nang mangyari ang insidente. Ayon kay French Interior Minister Gerald Darmanin, 2 pa ang nawawala. Nasagip naman ang mahigit 50 iba pa. Itinuturing ang trahedyang deadliest sa English Channel ngayong taon. 51 tao ang nasawi at 251 naman ang nasugatan sa isang Russian missile attack sa Poltava, Central Ukraine. Tinamaan ng isang military academy at katabing ospital. Kinumpirma ng land forces ng Ukraine na kabilang sa mga nasawi sa pag-atake ay mga military personnel.
Batay sa Ukraine's Ministry of Defense, hindi na nagkaroon ng sapat na panahon ang mga taong magtungo sa bomb shelters matapos patunugin ang air raid alarm. Sinalubong ng kilos protesta at maikting na pagpapatupad ng seguridad ang pagbubukas ng panibagong semester sa Columbia University sa New York City, USA. Noong nakalipas na term, naranasan sa universidad ang pinakamalaking campus demonstration upang kondenahin ang military operation na Israel sa Gaza. Araw ng Martes, September 3, nagtipon-tipon ang mga relihista sa labas ng school gates. Batay naman sa pulisya, mapayapa ang demonstrasyon, bagaman may 2 na aresto. Inamin na ng isang Bureau of Corrections executive na may alam siya sa planong pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Sa pagdinig ng House Quadruple Committee, may mga larawang ipinakita rin na nagkaroon ito ng personal encounter kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong alkalde pa ito ng Davao City. Ito ang balita ni Rosalie Cos. During that time, Your Honor, Mr. Chair, nagkaroon po ng ganun. Oo nga. Kasi gusto nilang during that time madaliin po yung pagsasagawa nung pagsasagawa ng ano? Pagpatay doon sa 3 Chinese. So, at that point in time, alam mo na napapatayin yung 3. Alam ko po, Your Honor. Anong ginawa mo nga? Yun ang tanong ko nga eh. Ano ang ginawa mo? Nung nalaman mo, napapatayin yung 3 na nasa loob ng iyong piitan. Marami kang pagsisinungaling, Colonel eh. Kasi nakakulong po yun. Hindi ko talaga akalain na mailalabas po doon sa pinagkulungan nila. Merong ano? Hindi ko po akalain na mailalabas po dahil naka-safekeeping po doon. Ako po ang nag-order na safekeeping dyan. Humiling ng executive session si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla sa House Quadruple Committee sa gitna ng pagdinig sa malaking issue sa ilalim ng dating administrasyong Duterte. Si Padilla ang jail warden ng Davao Prison and Penal Farm nang paslangin ng 2 persons deprived of liberty o PDLs, ang 3 Chinese drug lords noong August 2016. Inakusahan si Padilla na nakausap umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng telepono matapos ang krimen. Binago ni Padilla ang una niyang pahayag at sa ikalawa niyang salaysay, inamin niyang kinausap siya ng nooy Criminal Investigation and Detection Group o CIDG officer na si Royina Garma sa pamamagitan ng telepono. Si Garma ay dating chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nung nag-usap na po kayo ni Colonel Royina Garma, ano ho ang sinabi niya sa inyo? Yun pong nakalagay po sa aking affidavit. Okay, babasahin ko po yung sinabi ni Garma. Sabi po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa amin. Ano ba yung plano nilang ipagawa? Naintindihan nyo ba? Kasi sinabi lang dito, meron kaming ipapagawa, meron kaming ipapa-operate. Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabi po ni Colonel Garma? Tungkol po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. Natanong din si Padilla kung kilala ba nitong personal o nakita na ba niya ng personal si dating Pangulong Duterte. Itinanggi ito ni Padilla sa una niyang pahayag, ngunit may ipinakitang mga larawan sa House Quadcom na kasama ni Padilla si dating Pangulong Duterte noong alkalde pa ito ng Davao City. Kilala mo ba si Presidente Duterte? As former mayor and president of the country, Your Honor. Sir. Personal, kilala mo ba siya? No, Your Honor, Mr. Chair. Nakita na ba kayo? Hindi po nangyari. Nagkita na po kami. May mga proof kami na magkasama kayo eh. As nung mayor po siya, Your Honor, Mr. Chair, may mga yung mga kasal, ganun. Parang pero sinabi mo ko na you never met him personally. Binago mo na naman.
You must tell all. You must be truthful to your statement. Hindi ko po talaga kilala, Your Honor. May mga occasion, kasal, siyempre public picture, ganon, in Davao City. August 28 nang patawan ng contempt citation si Padilla matapos na tumangging sagutin ang mga tanong ng mga kongresista kaugnay ng krimen. Iniutos ng Quadcom ang 30 araw nitong detensyon sa Bicutan City Jail. Ayon kay Padilla, hindi ito nagsabi ng katotohanan sa Quadcom noong una dahil sa pangamba sa kanyang personal na seguridad. Sinikap naman ng UNTV News na kuhanan ng pahayag si Garma, subalit wala pa itong tugon at hindi rin ito dumadalo sa pagdinig sa kabila ng mga imbitasyon ng Quadcom. Samantala, bago pa man magsimula ang pagtatanong ng mga kongresista, naghahain ng point of order ang dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng proceedings ng 4 House panels. Binigyang diin itong hindi dapat binibigyang halaga ang hearsay o mga chismis sa mga pagdinig. So I would like to give a gentle reminder that in such formal proceedings, hearsay does not deserve the same credence compared to personal knowledge evidence. Ito ang unang pagkakataong dumalo ng pagdinig si Congresswoman Macapagal Arroyo na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng Commission on Human Rights ang isinasagawang quadruple committee hearings sa Kamara kaugnay sa War on Drugs ng dating administrasyon. Sinabi ni CHR Chairperson Richard Palpak Latok na nakatakda rin silang dumalo sa pagdinig bilang resource person. Nilinaw din ito na hindi maapektuhan ng House hearings ang hiwalay nilang investigasyon sa issue dahil magkaiba naman ang kanilang mandato. May kumakalat umanong open letters sa social media hinggil sa kalbaryong dinaranas ng mga pulis na nag-ooperate sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nakasaad sa liham ang gutom at uhaw na inaabot ng mga pulis at ang kinakaharap nilang mga pangungutya dahil sa umunoy politically motivated na operasyon laban kay Apollo Kibuloy. Sagot naman ng Philippine National Police, fake news ito at batid ng mga pulis ang kaakibat na hirap ng kanilang misyon bago sila ipinadala sa compound. Ito ang balita nila Lane Moreno. Yung may mga lumalabas po dyan na mga di umano ay sulat ng isang pulis, may mga nagrereklamo, we have some reservation. What we can say is, alam po ng mga pulis natin, sabi ko nga, professional ang mga pulis natin. Alam po nila na ang sinusunod po natin at ginagawa po natin ay within the bounds of law po. Profesional at alam ng mga pulis ang kanilang misyon. Ito ang sagot ng Philippine National Police sa sinasabing open letter na kumakalat ngayon sa social media hinggil sa nararanasan namanong hirap ng mga pulis na halos 2 linggo nang naghahagilap sa puganteng si Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nakasaad sa open letter ng isang hindi nagpakilalang pulis ang kaawa-awa umanong kalagayan ng mga pulis sa compound. Kinukutsarin umano sila dahil sa pagsunod sa utos at paggamit sa puwersa ng kapulisan para lang umano sa politikal na dahilan. Ngunit ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, fake news ito dahil hindi totoong pinababayaan ng mga pulis sa compound. Sinabi rin ni Fajardo na dumaan sa briefing ang mga pulis kaya alam nilang matagal ang kanilang misyon bago dineploy sa Davao City. No less than the Chief PNP was there for a few days, almost a week, para po makamdaman ng mga pulis natin na yung ginagawa po natin ay bahagi po ng ating mandato para iserve po ang isang warrant of arrest. In fact, yung ating pong director po ng Directorate for Controllership ay hanggang ngayon andoon po. Mula mahigit 1 linggo na po siya doon, 2 linggo, to make sure po na lahat po ng pangangailangan po ng mga pulis po natin in terms of pagkain, yung mga tulugan po nila, and even yung mga portalets po were provided by the PNP. Nagpaliwanag din ng PNP sa pagbabawal nila sa media at sa kinatawan ng KOJC na pasukin ang basement ng JMC at Cathedral. Ayon kay Fajardo, ayaw nilang ma-delay ang operasyon at paghanap kay Kibuloy gamit ang mga ipinasok nilang instrumento. Aside from the fact na yung mga credible information na nare-receive natin mismo doon
sa lugar po ay the instruments will not lie. Sabi ko nga, hindi ko pa lang may ipakita sa inyo yung movements, but makikita nyo talaga doon sa instrument. Talagang pag pumupunta doon yung mga detectors natin, nakikita mo talaga yung movements at it is not remote talaga na meron silang information. Samantala, kinumpirma ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion na dinismiss na ang 36 na criminal cases na isinampa ng PNP laban sa 18 KOJC members. Kaugnay ito ng panggugulo umano ng ilang miyembro sa operasyon ng mga pulis sa pamamagitan ng rally noong August 30. Nakalaya na ang mga ito matapos maglagak ng piyansa. Ayon naman kay Police Regional Office 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, 30 miyembro ng KOJC ang kanilang sinampahan ng kaso. 2 ang na-dismiss habang ongoing naman ang hearing sa iba pang reklamo. Several cases ang final nila against KOJC members, and then ang nag-prosper lang na indicted yung 27, which is cases like direct assault, disobedience or resistance, obstruction of justice, and the possession of bladed weapon. Sa isang tao, pwedeng several cases. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumating na sa Maynila ang mahigit sa 160 dayuhan na nahuling nagtatrabaho sa scam farms sa isang hotel sa Lapu-Lapu City, Cebu noong August 31. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, mananatili ang mga dayuhan sa kanilang kustodiya habang pinoproseso ang kanilang deportasyon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Magandang gabi, Ryan. Gaano ba katagal ang pagproseso na yan para ma-deport itong mga dayuhan na ito? June, minsan ay umaabot ng ilang buwan bago matapos yung deportation order. Dahil tinitignan pa isa-isa yung mga dayuhan na yan kung meron silang kaso doon sa mga bansa na kung saan sila nanggaling. June pasado alas 4 ngayong hapon nang lumapag sa Villamor Air Base ang C-130 plane na sinakyan ng mahigit 160 foreign national mula sa Cebu. Ito yung mga dayuhan na nahuling nagtatrabaho sa 3 magkakahiwalay na scam farm o manol sa isang hotel sa Lapu-Lapu City, Cebu noong August 31. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission na mananatili sa Nasdaq Building sa Pasay City ang mga naturang dayuhan habang inaantay ang kanilang deportation order. Mas malapit ito sa kasi they will be subjected again for some biometrics by the Bureau of Immigration. So nandito lahat yung mga documents for reference, nandito rin yung mga makina na gagamitin. And of course, kailangan din silang bisitahin ng kanilang mga embassies. Kahapon, isinailalim na sila sa inquest proceeding ng Bureau of Immigration dahil sa paglabag sa immigration violation. Kinasuhan din ng qualified trafficking ang 16 na foreign national at isang Pilipino sa Department of Justice. Yung 70 naman, ito yung napatunayan namin na nagpapatakbo nung Lapu-Lapu City Pogo Hub. And yung isa nga doon ay Pilipino. So, na-charge natin sila for qualified human trafficking o qualified trafficking. June, mananatili ang mga suspect sa Bureau of Jail Management and Penology sa Cebu upang harapin ang kanilang kaso doon. Ayon sa PAOK, konektado ang Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, Cebu sa ni-raid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Matatanda ang sinalakay ng mga otoridad ang Pogo Hub sa Cebu dahil sa report ng Indonesian Embassy na may 8 silang nationals na ikinulong doon. Yun kasi ang reklamo sa kanila kasi gusto na nilang umalis and yet ayaw pa rin sila, pinipigilan sila, yung passport nila ayaw ibigay. So through yung internet nag-communicate sila doon sa kanilang embassy. Noong August 31, ginawa ang raid kung saan 6 na Indonesian ang nasagip na pinagsamang puwersa ng PAOK, National Bureau of Investigation Central Visayas
Bureau of Immigration at IACAT. Nasa 168 ang dayuhan na naaktuhang umanong nagsasagawa ng scam activity, kabilang na ang 5 Pilipino. Kabilang sa mga nadatnan ay mga Chinese national, Indonesian, Burmese, Malaysian at Taiwanese. Ayon sa PAOK, agad ipoproseso ang pagpapatapon sa mga dayuhan pabalik sa kanilang mga pinanggalingang bansa. Alinsunod na rin ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatigil ang operasyon ng iligal na pogos at palayasin ang mga ito sa Pilipinas hanggang sa katapusan ng taon. Samantala, June, kabilang doon sa mga nakumpiska doon sa raid sa Cebu ay ang 8.3 billion pesos cash, 12 sasakyan, 2.1 hektarya ng tourist garden hotel, daan-daang SIM cards at cellphone, 200 laptop at 20 desktop. Batay rin doon sa pahayag o doon sa sinumpang salaysay nitong mga nahuling Pogo workers na ito. Galing sila doon sa Pogo sa Porac noong isang araw bago ni-raid yung Pogo. Nakuha nila yung tip na magre-raid ang mga otoridad, kaya agad silang umalis at June 8 ay lumipad sila papunta sa Cebu at doon na nga sila nagtrabaho sa panibagong Pogo Park. Saan po na ang latest mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng kaninang alas 4 ng umaga. Wala na ring nakataas na storm signal sa anumang bahagi ng bansa. Gayunman, patuloy na makararanas ng maulan na panahon ang malaking bahagi ng bansa dahil sa umiiral na southwest monsoon o habagat, partikular na sa Northern Luzon, Palawan, Calabarzon, kasama na ang Metro Manila. Bunsod nito, patuloy na pinag-iingat ng PAGASA ang publiko lalo na sa mga flood at landslide-prone areas. May nagbabanta na namang 2 bagyo na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Dahil dito, patuloy na pinaghahanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya para sa pangangailangan ng mga kababayan nating maapektuhan ng sama ng panahon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. And then may inaasahan tayo within this week pa rin, may possible na buong tropical cyclone or tropical cyclone-like vortex dito. And then may isa pang kasunod dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility within this period. May 2 panibagong tropical cyclone na binabantayan ng PAGASA. Sa briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, iniulat ni PAGASA Deputy Administrator for Research and Development Marcelino Villafuerte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng pumasok ang 2 weather disturbance sa mga susunod na linggo. Ang isa ay nasa northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility na kung mabuong bagyo ay tatawaging Ferdy. Ang pangalawa naman, kung mabuo bilang tropical cyclone sa susunod na linggo ay tatawagin namang Hener. Dahil dito, ayon kay Pangulong Marcos, dapat patuloy na maghanda ang mga ahensya ng pamahalaan para sa pagresponde sa mga maaapektuhan ng sama ng panahon. After everything that we do for Enteng continues, this storm is now going to come in. Magwi-withdraw na naman tayo. We will just wait for the storm to pass before we can go in again. So it depends. We will have to look very, very closely at your forecasting. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development na nakahanda ang kanilang food packs para sa mga darating na bagyo. Before Enteng struck, we were able to restore our national stockpile to 1.7 million family food packs spread across the country. Yeah. So now we're doing both response and stockpiling kasi we'll be using up our stockpile in those said regions. But we're confident mahahabol naman namin yun. As we speak right now, we're deploying and we're packing and we're stockpiling. Nag-aerial inspection din si Pangulong Marcos sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Enteng, partikular na sa Marikina at probinsya ng Rizal. Personal na nakita ng Pangulo ang iniwang pinsala ng severe tropical storm Enteng. Ayon kay PBBM, kailangang higpitan ng batas laban sa deforestation o pagkakalbo ng bundok. Everywhere napunta after the storm, pag nakita mo yung gumuguho, tignan mo lang sa taas.
muna. Sa ulat ng OCD, aabot na sa 15 ang nasawi, 15 ang nasaktan at 21 ang missing o nawawala. Aabot sa 442,804 na pamilya ang napektuhan ng bagyong Enteng o katumbas ng 1.7 million na individual. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Balikan po natin ang ulat ni JP Nunez kaunay po sa pagbaha dyan sa bahagi ng MacArthur Highway sa Valenzuela City, partikular sa may dalandanan. JP! Yes, June, pahirapan nga sa mga motoristang dumadaan sa dalandanan MacArthur Highway sa Valenzuela City ang gatuhod na baha mula pa yan kaninang umaga, bunsod nga ng pag-ulang dala ng habagat. At yung ibang mga motorsiklong sinusubukang tumawid ay namamatayan ng makina. Ang katwiran nila kaya napipilitang lumusong sa baha ay wala naman silang ibang dadaanan. Malalo yung tuon. Sinulak lang. Kaya lang, hindi na makakauwi pag hindi mo naman lusong. Wala akong choice eh. Pauwi na ako eh. Wala yung bandaan. Wala yung bandaan. Sa ngayon ay mayroong mga residente ang nanunuluyan sa evacuation center dahil sa pangamba ng pagbaha. Nasa 275 families o higit 1,000 individual ang nasa 17 evacuation center ngayon sa Valenzuela City. Kasama dyan yung mga mabababang lugar na pwedeng abutin ng baha kapag tumaas yung tubig sa Tulyahan River. Kaninang alas 8 ng umaga ay lumagpas sa spilling level ang Lamesa Dam. At mula sa 80.15 meters na overflowing level ay umapaw ito sa 80.20 meters. Yung tubig na nanggagaling dyan ay dumadaan sa Tulyahan River kasama na nadadaanan ang Valenzuela City. Pero bandang alas 2 naman kanina o alas 3 kaninang hapon ay bumaba na ito at nasa 80.12 meters na lang na mas mababa na sa overflowing level. June, dito sa area na ito, no, sa dalandanan sa MacArthur Highway, ang sitwasyon dito, may mga pinipili nilang maglakad na lang sa kalsada kasi yung mga pampublikong transportasyon, limitado rin sa ngayon dahil nga yung ibang mga jeeps at ibang mga sasakyan ay hindi na tumutuloy dun sa baha na hindi na sila tumatawid. Pero nakita natin, meron namang mga libreng sakay, yung mga malalaking truck na ipinoprovide dito yung Valenzuela City LGU. Yan muna ating latest live mula dito sa Valenzuela City. Balik sa'yo, June. O JP, yung sinasabi mo kanina na may higit 1,000 pamilya sa mga evacuation center, sila ba ay noong Lunes pa nandoon o nakauwi na sila, bumalik lang dahil tumaas uli ang tubig? June, kanina hindi na natin napuntahan isa-isa yung evacuation center. Bali, yun lang yung datos pa na naibigay sa atin ng Valenzuela City LGU. Ang alam natin yung iba dyan ay kanina ay lumika sila noong kasagsagan ng paglakas ulit ng ulan kaninang madaling araw. June? Ay, maraming salamat, JP Nunez. Hindi nagkulang ang pag-asa sa pagbibigay ng abiso at paalala sa bagyong Enteng. Ito ang binigyan diin ng State Weather Bureau matapos umano sabihin ni Albay Representative Joey Salceda na tinutulugan ng pag-asa ang kanilang trabaho. Sa isang panayam, sinabi ni Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villafuerte, na August 28 pa lamang ay nag-abiso na sila na may posibleng mabuong bagyo. Ilan naman sa mga residente sa lalawigan ng Bataan ay inilikas na sa evacuation center. Mga low-lying areas na lumubog sa baha patuloy pa ring binabantayan. Ito ang balita ni Mel Aquino live. Mel, kumusta ang sitwasyon dyan sa Bataan? Yes, Monica, sa ngayon ay patuloy pa rin minomonitor ng Provincial Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Bataan ang sitwasyon sa buong lalawigan. At patuloy na nakamonitor ang mga concerned agencies para sa inaasahang epekto ng habagat sa lalawigan. 46 na individual na ang nailikas sa bayan ng Mariveles, Bataan ngayong araw.
Ito ay mga apektado ng pagtaas ng tubig sa mga baybayin sa munisipalidad ng Mariveles. Sa bayan naman, sa Limay naman ay may naiulat na nawawalang bangka na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa ring pinaghahanap. Sa Pilar naman ay 2 barangay ang nalubog sa baha. Ito ay ang Panilaw at Nagwaling. Gayon din sa Dinalupihan, subalit ayon sa PDRRMO Bataan ay agad naman nila itong humupa. Tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan na nararanasan dito sa lalawigan ng Bataan at inaasahan natin na patuloy na makararanas ang lalawigan ng walang tigil na buhos ng ulan, kaya't pinapayuhan ang ating mga kababayang Bataenyo na maging mapagmatyag sa lahat ng oras sa posibleng pagtaas ng tubig at pagguho ng lupa para na rin sa ating mga kaligtasan. Monica, matatandaan nung mga nakaraang taon ay hindi naman ganun apektado ng bagyo ang lalawigan ng Bataan, subalit ang nagpabaha rito ay ang habagat. Kaya pinaghahanda ng lalawigan ng Bataan yung ating mga kababayan. Nakataas pa rin sa lalawigan, Monica, ang orange rainfall warning ng Pag-asa. Yan muna ang balita mula dito sa Balanga City, Bataan. Balik sa iyo, Monica. So, Mel, kumusta ang ating mga kababayan dyan? At ang weather sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ba sa iyong pag-obserba ang ulan? At ilan ba ang mga residente o pamilyang naapektuhan as we speak? Sa ngayon, Monica, dito sa ating kinalalagyan, dito sa ating kinatatayuan, ay tumila yung ulan na kanina ay naranasan natin na medyo malakas. At base naman doon sa informasyon na tinatanong mo para doon sa mga apektadong pamilya ay sa ngayon ay wala pa tayong kumpletong impormasyon para doon sa mga pamilyang apektado bukod doon sa 46 na individual na atin ngang nasabi na ayon sa PDRRMO ay nailikas na doon sa ating evacuation center sa Mariveles. Pero sa ngayon ay nag-aantabay pa rin tayo, Monica, doon sa mga informations na manggagaling dyan sa ating PDRRMO Bataan. Monica? Maraming salamat, Mel Aquino, live mula sa Balanga City, Bataan. Oo, sana tumigil na yung mga pag-ulan. Biglang Taga-Bataan ka, di ba? Oo. Actually, yung mga nabanggit niyang lugar, medyo coastal din kasi yun. Pero kung tutuusin kasi, tulad ng sinabi ni Mel, may mga areas daw na hindi masyadong binabaha. Pero ngayon, medyo tinamaan ng pagbaha dahil nga tuloy-tuloy halos medyo humupa kahapon. Oo. Pero ngayon, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Sana mag-ano na. Tumila na para kumbaga yung mga kababayan natin, makapag-move on. Kasi yung kanina, yung klase, late yung announcement. Kasi yung tulad yun, yung pamangking ko, nakapasok na, bumalik din talaga. Oo, siguro dahil nga kahapon, medyo nagbadyang araw. Oo, parang gano'n. Kasi palabas na ng bansa, parang gano'n. Parang wala nang banta yung bagyo, pero may hawagat pa rin pala na magpapaulan ng malakas. Oo. Kaya dapat patuloy din tayong titingin at mag-obserba, no? Tsaka yung mga titingnan po natin na sources, mga announcement ng government agencies, yung mga verified lamang po, no? Kasi baka iba na fake news din. At mag-ingat po sa lahat ng ating mga kababayan. Siguro nasa discretion na rin ng magulang. Pag alam mo halimbawa malakas talaga yung ulan, wag mo na papasukin siguro. Hindi naman mawawala siguro yung isang araw na yun para sa anak mo parang gano'n, di ba? Oo. Tsaka baka kung kaya rin naman ng mga eskwelahan na sabihin natin yung area nila bahain. Baka pwedeng mag-online na lang, no? So sa mga administrators din siguro ng ospital. Sana gabi pa lang meron na announcement ngayong gabi. Okay, ito po ang ating mga kausing ngayong araw po ng, ano bang araw ngayon? Miyerkules na! Aba, kalahati na ng linggo. Oo. Yan, salamat po. Shout out. Unahin na natin yung masugid natin si Florence De Paz. Nasa nanonood siya ngayon. Nanonood. Welcome back, Florence. Hindi na kasi nagko-comment Akala ko ano na nangyari kay Florence Oo, kumusta ang weather dyan sa Korea? Sana maganda ang weather dyan. Sasagutin niya yan bukas sa comment. At shout out po at salamat kay Rod Ringor, Frederick Saamong at Mary Lee. Salamat po. Yan din kay Dan Pacaro, Alexander Alex at Fulbert Makatangay. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 14 at 16 na nagsasabi, ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang
palalo at timawa. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Tayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.